ang iniisip ninyo at iniisip nila, hindi pareho siguro. Kasi ikaw, Nelson, Jen, ang iniisip mo, kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Yes po. Kaya nga nag-imbestiga. Eh, yun ba yung gusto nila? Kaya ko tinatanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw nila, yung iniisip mo, hindi nga nila alam kung paano ngayon ang gagawin nila. O, sinasagot ko lang yung tanong mo eh. Bakit parang naantala? Bakit ano ba? Saan ba tayo pupunta? Opo. Paano ba isasara ito? Hindi mo pwedeng isara yan nang wala kang naipalilitaw ng mga malalaking isda. Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o di, hinto mo na. Ganun. Diba? Hindi, Ang dami nang nagsasalita ngayon eh. O paano mo pa uwiin? Ayan po, no? Magandang araw, mga reaction bay. Ito po ang topic po natin ngayon ay ang taga ng mamamayan na naman po. At ito ay kay Jen Nelson at kay Senador Marcoleta. Ito po ay pag-uusapan nila ang patungkol dyan po sa mga flood control. Dahil hindi po natin tatantanan yan hanggat hindi po mapapanagot ang mga malalaking isda dyan po sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, no? Sa ating mga binabayarang mga buwis, no? Yan po ang mga ating tatalakayin at pag-uusapan po ng ating mga butihing panauhin na si Senador Marcoleta, no? Jen at Nelson dyan po sa saganang mamamayan. So hindi na ho tayo masyadong magpaligoy-ligoy pa. Sana po huwag niyo mo kalimutang mag-like, subscribe at paki-on na rin ho ang notification bell para ho lagi tayong updated sa mga bagong uploads natin, no? So dito himay-himayin ho natin ang mga sinasabi nila, no? So eto ho, diretso na ho tayo at hindi na tayo magpaligoy-ligoy kasi pa. merong, survey ba rin isang araw yun, SWS, tapos naalala mo, na ang mga Pilipino daw ay talagang umaasa na ang kanilang Disyembre ay maging masaya. Pero, Parang 68% ang nakita po, ko. tama, naalala nyo, nakita nyo rin pala yun. Ano? Hindi naman totoo ang survey. Ikaw ba na naniniwala ka sa survey? Hindi, pero at least yung, hindi naman political siguro survey yun. Baka doon man lang, tumama sila. Ako, dahil nga sa trauma ko siguro sa survey, ayoko nang maniwala sa survey. Ayun. Ganun. Kahit minsan tama na yung survey, mahirap pa rin paniwalaan, no? Hindi ko nga alam kung kailan magtatama yan. Kaya wala akong masyadong believe sa survey. Hindi, pero ba't sa punto na ako naman Ang sabi gusto ko hindi 68%, gusto ko 86% ang masaya. Aba, mataas. So, baka doon maniwala pa ako. Totoo. Pero normal naman sa di ba? Pag alam mo mga Disyembre, lalo tayo mga Pilipino, hinahangad natin na, una, personal, pangalawa, pamilya, maging masaya pag dumarating po Disyembre. Bakit ba Disyembre lang? Dapat nga po 365 days. Ang gusto ko, bawat araw ng buhay ng isang tao ay ang dadaanan niya ay puro kasiyahan. Opo. Kailangan masaya. Hindi ko sinasabing hindi siya Sapagat ang problema naman karugtong na naman buhay ng tao yan. Totoo po. Kaya lang, ang pinag-uusapan natin, nagdo-dominate pa rin yung mga factors na nakakapagpasaya sa'yo. Ayun. Yun sana ang dapat na mangyari. Para palang si dating, yung maong Juan Ponce Enrile. Sen, na? Gusto ko, happy ka! Pero ang tanong Sen, ano ba nangyari dun sa gusto nyo ay mababa ang sigil sa kuryente? Hindi pa naman kasi naging batasyon kasi nga, ang inuna nga natin ay budget, hindi ba? Opo. Ayun, no? Pumasok tayo Hulyo na, diba? Budget na. Budget hearing Budget na yun. hearing. Tsaka meron pang flood control issues. Pagkatapos, bigla tayong nabulaga ng mga
flood control na naging multo lahat sa buhay natin. Ayan nga po. Opo. Ano yung issue na yan, Sen? Hindi mawala-wala sa social media, no, na kahit pagkalalo na babanggit yung pangalan, yung lagi ang tinatanong ng mga basher, nasaan ang 2,000 pesos? Ang hirap ipaliwanag. Ako Alam mo kasi, Opo. totoo naman yun eh. Hinahangad naman ng mga tao na kung alin yung makakabuti sa kanila. Opo. Di ba? Naiisip ko naman yun. Dahil nga yung pinagmumulan ng mga ayuda, walang kinapupuntahan yan. Oo, totoo. Nakikipag-away ako maski sa Selective. Senado. Sinasabi ko, kahit ilang pang bilyon ang gastahin ninyo, kapag kaya na ipinadaan nyo sa mga politiko, walang mangyayari dyan. Ako, dinidiretso ko na eh. Opo. Dinidiretso ko na yan. Isipin mo, ngayon, pinagtatalunin nila yung budget, Jen, Ayan nga po. Nelson. Oho. Opo. Ang usapan dyan ay hihimayin. Nakita ko naman yung paghihimay namin dahil nagpasimula kami sa mga budget briefings. Lahat naman halos nung mga ahensya dumaan sa amin. At doon ay nakikita ko yung pagpupursigi ng mga kasama ko na ipakaiwasan na natin itong mga ganito eh. Opo. Nagkaroon na tayo ng moral lesson sa ganito, napakarami ng flood control, ganitong gagawin natin, ganyan-ganyan. So ako napaniwala na dapat ay huwag nang maulit ang mga bagay na ito. Oho. At ipinakikiusap ko kahit wala pa yung batas na, hindi pa nagiging batas yung panukala ko, sana ngayon pa lang, maihanda na natin ang sarili natin, napapunta na sana tayo doon. Ayun, opo. Ibig ko sabihin, huwag na kayong magtatangkaman lang na dagdagan pa yung mga AIX, yung mga kung anong mga... Ngayon, ginawa pa, maip na lang, ginawa pang maipip. Maipip. Opo. Pagka ganun ka kung ganyan, di pareho rin ang nangyayari. Ang mamamagitan na naman dyan at ipadadaan mo na naman sa mga politiko, tapos sinasabi, hindi. Ngayon, kanya may pamamaraan na tayo. Meron na tayong mga regulasyon, may mga guideline na tayo. Wala nang ganito, wala nang ganyan. Hindi ka ako totoo yan. Gagawa't gagawa ng paraan ng mga politiko na matapadaan sa kanila. Yun nga. Hanggat kako hindi ninyo nagagawa na ito ay diretsong maibigay at hindi manggagaling at ipararaan sa politiko, hindi ka ako pakikinabangan yan. Parang ang problema, Sen, mukhang nagtagumpay pa rin po yung mga nagnanais na ganun eh. Kaya nga hindi ko alam paano ko boboto eh. Ganun po ba? Ngayon pa lang sasabihin ko na, kung boboto ako ng yes, Sa budget, opo. pero sasabihin ko na napilitan lang ako. Maaari ko sabihin na Ganon. bumoboto ako ng yes kahit na napakasakit sa aking kalooban. Labag Sapagkat sa iyong maaaring kalooban, meron naman talagang mapapakinabangan eh. Opo. Ngunit kaya masakit ang loob ko, sasabihin ko na sa inyo, dahil dito, nagkaganito at nangyari, bakit nagkaganito? Sasabihin ko naman eh. Oho. Alam nga namang hindi ko sasabihin kung ano yung nasa loob ko. Oo nga, no. Kaysa naman i-hostage niyo yung buong budget. Kung pwede nga lang sasabihin ko, boto ko ng no. Kaya lang, meron naman talagang May dapat sabihin mo na papakinabangan may papakinabangan na yung inilaban naman namin. Meron naman. Opo. Kaya lang, siguro sasabihin ko, baka mas marami yung hindi ko nagustuhan kaysa... Pero akala ko, di ba yung contingent sa Senado sa BICAM? Hindi. Kahit 5 dyan, wala na namin, hindi namin panulusutin yan. Matigas kami. Hindi namin papayagan yung mga yan. Bakit kayo ni parang... Bakit hindi mo sila ipatawag dito sa ating palatuntunan ngayon pagtatanungin mo? Kasi hindi ako kasali ron. Ganun Di ba? Pero naniniwala ako na may dahil ang kapangyarihan na usapan, kami. Oho. himayin natin. Oho. Ayusin natin. Huwag tayong papayag na ganito. So, lahat ng flood control, Opo. yung pinanggagalingan ng flood control, medyo pinasakan lahat yun. Oho. Wala na ikang unprogram. Yun nga. Okay, Opo. ba't Meron na naman yung unprogram? Yun ang medyo, kasi kung ako, siguro kung ako nandun, baka away lang nangyari. Baka hindi na ipasa yung budget na yan. Alam mo naman ako, pagka hindi ko gusto, maaari ako ma-outvote, maaari ako matalo sa botohan. Ngunit sasabihin ko ang gusto ko sabihin. Pero magsasalita kayo, Sen, ano? Sasabihin ko, kaso yung mga iba na nagbabanta na ganito ang gagawin, wala naman natang nangyari. Narinig ko yung sabi, simula pa lang, away agad tayo. Noon pa yun. Noon pa ba Sa yun? Blue Ribbon Committee. Okay lang yung mag-away-away tayo basta Basta malinaw. Basta malinaw. Tsaka
kabubuti ng tao. Huwag tayo mag-aaway na puro kayabangan lang, di ba? Oh. 26 na ngayon, Sen Ibig sabihin, sa Monday na pala, pagbobotohan itong budget ng, magkasabay, Senate and House on that day? Hindi ko alam kung mararatify yan. Ano ba yung Monday? 29? 29 po. 29 po, Opo. huling in the po, yung huli. O, maaaring maratify, maaaring hindi. Halimbawa, kung walang bumoto. Ganun ho ba? O, balik, sabi niya ganun. O, sige, aralin. Aaralin pala ulit yan. O, hindi baling ma-reenact ng ilang linggo lang, halimbawa. Hanggang Ayaw kailan mo ba? ba na ma-reenact ng, magkaroon ng reenactment, 1 month? Reenacted Pwede yun, buong hanggang 1 Pebrero. month. Dapat naman hindi. Oo. Oo. Hindi, pinagsabi na kasi yung Pangulo, ayaw niya ng reenacted budget, Sen Kasi gusto talaga yung Kahit sino naman na Opo. presidente na meron siyang direksyon sa kanyang gusto mangyari. Ayaw niya sana. Kaya lang kung halimbawa nagkaroon ng indulto, ano magagawa mo, di ba? Kaya pagbutuhan halimbawa January 32. Naku po. Lagpas na. Di February 1 yun. Kalendaryo. Ito ba, Sen, mga ilang boto bang kailangan para, majority vote ba? Majority lang. Majority lang. Ganun pala yun, no? Paano kung pagdating ng Enero, kung kailan ipapasa, bigla naglabas ang desisyon ng Supreme Court, ano? Na? Di ba, meron petition pa sa Supreme Court? Kaya Kino-question yung nakarang budget yun yun. nga, 2025 budget yun Nakaraang budget naman ang pinag-uusapan doon. Hindi ganun naman ba? ito. Walang epekto ito. Walang epekto pala. Wala namang epekto yun. Well, anyway, pero meron ko kayong last hearing nung nakaraan, di ba? Ito mga nakalipas na araw, meron pa bang hindi na pagkakasunduan doon sa ating pambasang budget sa Senado? Hindi sa BICAM na lang yun dahil ang nag-uusap na ron yung inilatag ng House of Representatives, di ba? Opo. O din tawag doon ay HGAB kasi galing sa kanila eh. Pagkatapos kami naman, binalasa namin, di ba? So naging committee report sa amin. Opo. So merong merong conflicting provisions yun. Kaya nga magbabaykam. Ang gagawin nila ay ayusin kung paano magkakasundo. Opo. Kaso nga may mga, hindi kami po pwede rito. Kailangan ay panatilihin yung farm to market roads na yan. Oo. Kung hindi, dana ka ng dugo. Mga ganyan. Tinanggal nyo na nga yung flood control. Pati ba naman, FMR, tatanggalin nyo pa? Inalis nyo na yung allocable eh. Inalis nyo yung allocable. Oo. Ang inalis mo lang yung salita, di ba? Opo. Iniba mo eh. Ayun. Naging farm to market yung allocable eh. Ang dali namang... Nalipat lang. Yun ang nagiging problema eh. Ako, ang pakiusap ko lang sana. Alam naman nila pag kung nag-iusap, halimbawa yung sa budget ng National Irrigation, ano? Opo. Meron akong kinaltas doon, nilagay ko sa ganito. Yan. Ano? Tapos ang huli kong pinakiusap, dahil alam mo, sa maraming lugar ng bansa natin, ang talagang problema yung kawalan ng patubig. Yan palagi kong Irrigation, dinidiscuss sa opo. inyo. Ang Exhibit A ko dyan, yung barangay namin. Alam mo yung barangay namin, Nelson, anong pangalan? Ano pangalan po? Jen. Barangay? Apulid ho ba yun? Buti pa si ikaw, Barangay Jen, ikaw naman eh. Apulid. Paniki, Hindi pa Tarlac. nakarating doon. 15 taon na natin pinag-uusapan yung barangay natin. Barangay Apulid, Paniki, Tarlac. Opo. Paniki, okay. Oo. Hindi ba patak ng ulan lang ang ang nagbibigay ng buhay sa mga manananim at saka mga magsasaka. Majority ho ng farmer. Naghihintay Ngayon, ng ulan. Ang nangyari kasi doon sa ang gusto namin talaga, siyempre line item para sa ganun maiwasan yung pagka kasi lump sum kahit na lang ganito lang gawin natin. Mas mabuti talaga yung line item para sa ganun. Tukoy. Tukoy na tukoy. Ayun. Kaya lang napansin ko sa dami ng mga lugar sa ating bansa, ang pinagkukunan ng tubig kasi lalong-lalo na yung hindi pa dinaanan ng irrigation. Opo. Wala pang irrigation. Sa mga kukuha ka sa ibaba, sa ilalim tama ng po. lupa. Opo. Yung Ngayon, source. Tama. merong mga scientific basis ngayon kung natutukoy nila kung saan ang tubig eh. Opo. So maglalagay sila ng mga lugar ngayon
Halimbawa, natukoy, Barangay Apulid, Kasi sa Makatwid, baka magkaroon na ng... Naku, malapit-lapit na po sa inyo yan. Oh. Ha? Oo. Ano pa lang, ang pinag-uusapan natin ngayon, dahil wala pa yung mga irrigation canals, ang pinag-uusapan natin solar. Solar powered, opo. So sa tulong ng modernong teknolohiya, natutukoy nila yung mga lugar na kung saan mapagkukunan ng tubig. Okay, may tubig, Opo. Merong problema pa doon, Jen. Okay. Hindi ko mo natukoy na yung lugar na to may tubig. Opo. Sigurado ka na. Kung minsan kasi, pag ginano mo yung tubo, merong batong buhay na nakasalalak doon. So, hindi mo siya ngayon... Mabubutas, opo. Ang mangyayari doon, dapat ilipat Release mo. mo ng konti. Ngayon, pag nilipat mo, sabi ng ko, teka muna, pinag-usapan natin line item. Tukoy. Oh. Ba't nilipat mo? Sitio Masaging, Barangay Apulid. Nako. O ipapaling natin, hindi ka, sitio, hindi po pwede na. Kaya pinakikiusap ko, lagyan natin ng special provision Ayun pala na yun. pwedeng ilipat but in the same province. Ayun. Huwag mo lang ililipat sa malayo. Yung malayo, oo nga. So kung Barangay Apulid, basta yung Within buong the barangay munisipyo, din po, oh. okay pa rin. Para lang hindi kasi kapag kinwestiyon, teka muna, kanya, kayo ang nagsabi nito na kinakailangan, tukoy na tukoy. Opo. Pagkatapos ililihis mo, kayo may kasalanan. Hindi po, paano mong hindi mo ililihis batong buhay yung tinamaan. Kahit na sino, hindi mo na Hindi matutusok yung tubo doon, oh. So ililihis mo ngayon yan. Yun ang pinakiusap ko. Mukhang papayag naman sila. Yun ang pakiusap ko, mga ganun. Realistic naman yun Ganun pala. yung iba kasi, pagka iniba niya, Opo. iba iniisip niya pagkakakitaan na kung ano-ano Oo nga. Mali Kapag ganun ba, may mga engineer ba na... Oo. Ganun? alam nila makikita nila. Kasi ikaw ba naman kahit ikaw ang gumagawa na batong buhay yung nandun Ganun pala. Tama-tama. Hindi mo kayang Yung kasama natin doon, si Engineer Ad Salvador, oh. Nasa? Ito kasama. Engineer Engineer po ba ito. yan? Ay, Opo. maintindihan niya yung sinasabi ko. Hindi mo na... Ililipat mo talaga. Kung ganun pala. alimbawa, ililipat mo ng mga 15 metro. Top notcher po ito sana, eh. Maiwasan mo lang siya. Opo. So, dapat payagan yung mga ganon. So, sasabihin ko, okay, hindi na natin mababago. Lagyan lang natin ng special provision Opo. na... Para hindi ma-technical. basta within the province. Opo. Based on recommendation. Kasi kung within the region, masyado malayo na yun. Baka mamaya makaisip ng... Mapunta pa sa ibang rehiyon nyo. Sa halip na Paniki, Tarlac. Mapunta doon sa, Biskaya. Yun lang ang aking pinakikiusap pagka sa budget. Pumayag Kaya lang, doon sa BICAM, hindi naman ako kasali ron. Hindi naman ako vice chair. Saka sinasama nila ako pero hindi ka ako vice chair kaya ayoko lumabag ng ating tuntunin. Ayun. Baka mapaaway pa kayo doon. Mabuti na lang. Baka mamaya, imbes na mapadali ang usapan dyan, magka-away-away lang tayo, di ba? Pero dun sa pag-aprobaho ng budget ay, botohan na lang, hindi nababasahin? Nababasahin nyo, kaya lang, ang nagiging problema, sa December 28 pa lang magiging available. Pagkatapos, magbobotohan kayo ng 29. 29, no? Mababasa mo ba lahat yun? Ilang pahina ho yun? Siguro 450. Nako po. Oho. Kailangan nyo gumamit ng technology, Sen. Meron akong available Gusto nyo bang... Si Nelson na ho. Makakatulong sa yung 450 pages. Ay, sandali. Ilang... I-reduce niya sa 4 na pages yun, di ba? Meron na po mga technology ganyan ngayon Pero puro mali siguro yun. Hindi. Yung sa akin, mamahalin. Kaya, tama. Kaya yung 24 na siya doon. Kaya libre na po kayo, sir. Libre na kayo. Yung Kahit ano 23. pa sabihin nyo kamukha yung AI na hindi niya malalaman na may batong buhay na tatamaan doon. Kahit kailan, hindi niya kaya yun. Wala pang nakagawa ng gano'n. Ayun. Anyway, dito tayo sa ilan pa mga mainit na paksa. Teka lang, bago lang tayo tumawid. So, yung 29 po, after 29, recess na po kayo. Ang balik nyo para second week na po ng Enero. Ganun po ba? O, Gano'n nata. ayun. Oho. Yun pala, expect pa rin talaga natin pala, hindi maiwasan ang reenacted yung siguro ay first week, second week. Sabi na ni Secretary Ralph Recto, Executive Secretary, baka daw po yung mga first week bago mapirmahan ng Pangulong Bongbong. Paano po pala computation nun, Sen? Halimbawa, naka-isang buwan. Paano po kinukompute sa budget yun? Halimbawa, ni-reenact. Ito yung budget ng 2025.
Ay, Yan ang isang buwan. kukupihin mo. Isang buwan yan. Hindi, paano, anong epekto no sa 2026 budget? Mababaw. Aba, edi malaking epekto. Kung halimbawa, ang nailatag mo Opo. sa isang linggo pinag-usapan, isang Opo, buwan. sabi natin isang buwan po para madaling Kung computation. halimbawa, 150 billion halimbawa, Opo. yung nandito 2026. Oho. 75 billion lang ang 2025. So, ang laki ng diferensya. Ganun Oh, diba? pala ang ano nun. So, Plus minus pala yun. Halimbawa, may mga ospital na tinamaan doon halimbawa. Oho. O, edi kukunti yung gamot na Pero kung sa mga pagawaing bayan sen, di ba usually binibid mo naman yan October, January, February, hindi iusod mo ng Usod mo konti ang konti. ano. Kaya ba naman ang yun? Kasi nga, may mga multi-year naman na pinag-uusapan. Ito, yung mga procurement na kinakailangan naman Ayun, na pala, maipundar mo sa within loob that ng isang month. buwan, hindi ba? Oo nga pala, no. Tapos, paano yung sweldo ng mga... Sana hindi nagbago yung sweldo, di ba? Sweldo ng mga magagawa isang buwan. Oo nga pala, yun, doon pala ang... Nyo, Sen, na ano nang nangyari sa investigasyon sa flood control? Kasi una, sa Senate, ang sabi... Di ba dapat palitan natin ng sistema kung minsan? Palagi na lang akong tinatanong niya, kung kayo naman tanongin ko halimbawa. hindi ko kami nakakapasok ng Senado. Hindi pa kami nananad. Hindi mo kinakailangan maging senador kayo. Halimbawa, baliktarin natin. Kasi kung minsan ako nalalagay sa sa chopping board, di Oo ba? nga, kasi kayo ang... Hindi, pero may ang tinatanong mo. Ano yung ang status no yung controversial investigasyon natin, di ba, sa flood control anomaly, parang biglang nawala eh. Alam naman ninyo yun, tinatanong nyo pa. Ano ba, Sen, sa ICI? Yung ICI mukhang naubusan ng member, ah. Kasi si Pahardo mag-resign na rin by 31. Pahardo, Magalong, Singson. Mukhang, Ilan na natira? Andy Reyes lang natira. mukhang pilano nila para maitigil. Ano ba? Ako sa bagay. Hindi nga kasi, kagaya ng binabanggit natin, ang nangyari, masyadong maanomalya ang problema na idinulot ng flood control na yan. Ngayon, siguro sa kabiglaan ay hindi nila malaman kung paano na nila ngayon ihinto. Kung ihinto nga nila, paano nila ihinto yan? Nang walang... mabuti pa kami, palagi ko sinasabi. Ako nakagawa na ako ng report eh. Oo, yun sa inyo po. Oo. Kahit ano pang mangyari dyan, basta kami, nakagawa na kami ng report. Sa pananaw namin, sa minority, lalo na ako dahil sa naging chairman naman ako ng Blue Ribbon, nakapagdinig naman kami ng mga ilang buwan, ano? Oho. At maging nung panahon nung pumalit sa akin. At sa akin palagay, sapat na yung nakita ko. Maliban na lang nung nagkaroon ng iba pang mga issue na lumitaw. Dahil nagsalita ang maraming mga nadamay dyan sa sa usapin na yan. Siguro pinag-iisipan nilang mabuti, paano natin gagawa ng paraan ito? Paano ihinto ito, di ba? Opo. Ano ba iniisip mong dapat na gawin nila? Hindi kasi parang wala hong period eh. Hindi konklusyon, natapos. At walang rekomendasyon ang kasalukuyang nag-iimbestiga kung ano gagawin doon sa mga nasangkot sa usapin ng flood control, Sen. Kasi ang iniisip ninyo at iniisip nila, hindi pareho siguro. Kasi ikaw, Nelson, Jen, ang iniisip mo, kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Yes po. Kaya nga nag-imbestiga. Yun ba yung gusto nila? Kaya ko tinatanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw nila, yung iniisip mo, hindi nga nila alam kung paano ngayon ang gagawin nila. O, sinasagot ko lang yung tanong mo eh. Bakit parang naantala? Bakit, ano ba? Saan pa tayo pupunta? Opo. Paano ba isasara ito? Hindi mo pwedeng isara yan nang wala kang naipalilitaw ng mga malalaking isda. Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o di hinto mo na. Ganun. Diba? Hindi,
Ang dami nang nagsasalita ngayon eh. Paano mo pa uuwiin si Saldico? Wala na. Yun lang pag-uwi ni Saldico, malaking problema pa eh. Ayun na nga po. Wala na Paano rin. uuwi yun? Oho. At paano basta-basta uuwi yun nang hindi malalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay? Oho. Ilang taong interesado sa kanya, sa dami ng nalalaman niya. Totoo. Oh. Nagkasanga-sanga na yan. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita, Sen. Sino yan? Si Yuse Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang, baka nabalitaan nyo na rin na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomaly, Sen. Maaari, kasi noong ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi kasi may tatanong sa isang araw lang o sa isang pagdinig ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makukover Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutukoy yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami Oho. doon sa kanilang mga applications Opo. Di ba? Meron siyang IMS, Oho. meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. Oho. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time. Hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila, mga cellphone, doon- Okay. Parang pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito ano rin nila sarili nilang admissions. Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, Oho. mahina ang signal, Opo. yung coordinate, nasisira Naapektuhan. din yung ano Kaya pala, doon sa pag kumpara mo yung MYPS program, Opo. at saka yung PCMA, mas Magkaiba. accurate yung PCMA Oo. Aha. Ang naging discrepancy ng mga coordinates Oho. between 70 meters to 400 meters. Ang layo Malaki. Ang layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects. Oho. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon, pero halos yung mga ibang tanong na itanong ko na, pero kukunti ang naisagot doon. Opo. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents. Dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung pumasok na ang DOJ. Oho. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming ang daming naging problema Yung direksyon ko, napalitan, Na iba na ang gumamit na direksyon. ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap Kasi kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon para malaman ang katotohanan sa usaping ito. Kaya, ako naman sinabi ko, dapat isa lang ang direksyon natin. Opo. Lahat ng malalaking isda, Yun lahat ng talagang masterminds dito, tukuyin natin. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba natin pinag-aawayan? Iisa naman ang gusto natin. Hindi ba isang gusto natin? Oho. Di ba matukoy natin kung sino may kagagawa nito? Nagagaya na sinasabi nyo ngayon, Oho. namatay nga, nawala na si Yusek. Yusek Cabral. At ang malungkot pa nga nito, ang kanyang kamatayan ngayon ay napupoliticize. Magiging paksa ng iba't ibang... Kawawa naman sapagkat sa atin ay pagka ganun na ang nangyari sa isang tao, Oho. ay mahinto na sapagkat tahimik na, wala na siya, di ba? Oho. Ang pinag-uusapan na lang ngayon dapat ng mga dapat o interesado na magamit pa yung nalalaman o mga dokumento o mga nasa pag-iingat niya, pag-usapan nila kung paanong yung mga dokumento, maaaring nasa cellphone niya o maaaring nasa computer niya, maisaalang-alang yung integridad nung laman.
Aha. Kasi kung halimbawa, salitaan ng ganito, pero yung integrity, yung authenticity ng mga dokumento ay hindi naman nailagay sa ayos, Aha. wala tayong mapapala eh. Oo Sayang. nga po. Sayang, maraming matatalo doon. Maraming nalugi. Masasayang ang oras, maraming panahon. Lalong-lalo na yung mga mamamayan na naghahanap ng kasagutan. Aha. Sino ba yung mga malalaking isda na tinutukoy na nung umpisahan natin ang Blue Ribbon? Kahit kailan ngayon, maring hindi na natin matukoy sapagkat baka hindi na ilagay sa ayos yung integridad ng mga data. At ang totoo, kahit wala po si Yusek Cabral, pinagtatalunan ngayon yung Cabral Files. Dahil sa kayo na narinig ko, napanood ba? Kaya nga, kung walang Nagpa-press con si katapusang Pumlian. pagtatalo, hindi maganda eh. Ayun. Ang sana ay huwag pagtalunan niya, malagay sana sa isang proseso na masinop, di ba? Oho. Ebidensya kasi yan Hindi siya dapat makukurap. Oho. Kapag nakurap yan, namanipula yan, lalong magkakagulo yan. Kasi maglalagay sila ng datos na hindi totoo, para lang makaiwas si ganito, yung mga ganyan. Ayun. So, yan ang dilema natin ngayon. Oho. Kasi, Sayang na namatay na yung tao, imbes na kung talagang totoo yung sinasabi nyo na balak niya nang magsalita, opo. sana nangyari yun. Oho. Sana nakapagsalita siya. Legal sen, ano? Kapag ganyan, isang tao na sasangkot sa kontrobersya na matay, ano po ang epekto nito doon sa kasong kinakaharap niya? Well, hindi lang sa aspeto ni Yusek Cabral, kundi sa isang pangkaraniwang kaso, namatay ang isang sangkot. Yung mga criminal liabilities, Opo. na-extinguish yun. Aha, Kaya okay. lang yung civil aspect, kung halimbawa mapatunayan na meron kang civil liability, hindi nawawala yun. Example, yun pala halimbawa yun. ay napatunayan na itong bahagi ng kayamanan niyang ito ay hindi dapat napunta sa kanya dahil ito ay galing sa anomalous project. Pwedeng habulin yun eh. Kasi civil yun eh. pala, Civil. oo, yung Ngayon, civil. lahat ng yung criminal lang kasi alam mo na pagka-criminal personal na yun. Opo. Yun lang ang na-extinguish eh. Pero yung aspeto ng, siyempre, sa kanya, siya ang source ng maraming balita, impormasyon. Kaya nga kung halimbawa napatunayan nakasangkot siya halimbawa, Opo. wala na, hindi mo na siya mapoprosecute doon dahil wala na siya. Ganun Halimbawa, pala. pagka lumaki ang investigasyon, Opo. yung sanga-sanga na ng mga pangyayari, nasama na siya sa mga pagpaplano halimbawa, Opo. o siya yung naging courage ng mga proponents na ganitong gawin, ganyan. Lahat na may kinalaman doon sa kasong kriminal na kinapalooban ng mga pangyayari, hindi na siya kasali ron dahil wala na siya. Opo. Kaya lang, yung aspetong sibil na maaring habulin ng gobyerno, ay sangkot siya doon. Ayun. Nung isang araw ako naging komentaryo ko at kami ni Nelson Sen, parang sa panahong ito, dahil po sa usapin ng social media, marami, di ba tayo pagka may mga kakilala tayong namatay, no? Ang lagi natin naiisip sa kanya, yung mabubuting bagay niya. Kahit na sa masamang tao, ang thinking natin mga Pilipino, ay kahit ganyan yan, mabuting tao pa rin yan, ganyan-ganyan. Pero ngayon po, pag may mga taong, mga opisyal na namatay, hindi maalis sa isip ng tao, yun bang may kinasangkutan siyang dapat may pananagutan sa Sen eh. Kasi naman ang pinag-uusapan natin ngayon, mga flood control projects. Opo. Na trilyon naman kasi ang nawala. So, naiskandalo ang tao, naiskandalo ang buong mamamayan. Siguro kung pinag-uusapan lang, mga ilang pirasong lang. Ay, lupa lang siguro, kaya maliit na bagay. Hindi na pag-uusapan yan. Pero ito, naiskandalo ang Sambayanan. buong bansa. Oho. Hindi lang naiskandalo, nasira ang maraming properties. Opo. Maraming nasawi, ganyan. Sinasabi pa nga ng iba, pati yung kinabukasan ay nasira. Dahil nga sa kapabayaan at pinabayaan nga na nagkaroon ng ganitong klaseng
The most corrupt, sabi nila. Kinuha talaga sa 2025 budget. Totoo po. Eh di ba, ang panawagan nga nila siya, sana igalang nyo naman kasi kami, namatayan kami, wag nyo nakalad ka rin yung pangalan ng aming namatay, nakamag-anak. Pero dito, ang taong bayan, sen, hindi talaga mapigil, no? Pero nga, nandun pa kaya yung nga, isipan, kaya nga nililinaw natin, doon sa punto na pati yung kanyang mga files. Opo. Eh, huwag na nating pinupolitika yon ang sinasabi natin. Kasi kailangan magkaroon na ng katahimikan yung kanyang kalagayan. Sumakabilang buhay na yung tao. Opo. Kung gusto nilang gamitin yon sa isang paraan, sabi natin, na masinop yun. At yung integridad ay hindi makorap yung mga files niya para sa ganun magamit natin. Oho. Sa paraan na matukoy natin sino talaga ang mga ugat, sino talaga ang mga mastermind. Doon lang siya maaring makatulong doon sa mga files na yon. Pero para politikahin pa natin yon na sa ngayon ay wala pang makapagsasabi kung ano nang kalagayan ng mga files na yon. Kailangan mo nang maisaayos tsaka pag-uusapan kung magagamit o hindi. Kasi kung wala pang sinasabi ang may karapatang mag-ayos ng mga files na yan, eh magiging speculation ang lahat, magiging chismis ang lahat. So imbes na may maayos tayo, eh lalong gumugulo ang mga pangyayari. Eh, lalo nga po ngayon, sapagkat nagiging paksa ng pagkatalo-talo yung tinatawag na Cabral Files, sen. Yun nga yung nangyayari. Kaya tayo nakikiusap na sana ay huwag ganun ang paraan. No? Gamitin natin yon sa paraan na mahinahon sana, pero ilagay natin sa ayos muna. Kailangan mapakinabangan. Kailangan hindi corrupted. Kailangan yung integrity nandun intact pa rin. Para sa ganun, pagka ginamit yun, ay meron ka pupuntahan yung mga files. Sabi kasi nung isang mababatas, meron ka palang kopya, sana inilabas mo na. Nung inilabas naman, ang dami palang mga pangalan nakalagay doon. Hindi. Mag-aaway na sila. Mag-aaway na sila ngayon, di ba? Well, yun lang po naman. Dapat ganun pala ang trato doon, ano ha? Opo. Anyway, nasa. Punta naman natin itong isang plano naman ng Office of the Solicitor General. OSG. OSG. Sa isang panayam kasi, Jen, ay nabanggit ni OSG Darlene Berberabe na ang OSG ay ang daming mga backlog na kaso na hinahawakan. 450,000 active cases ang hawak nila. Libo-libo pala. Kaya lumilitaw daw na ang bawat isang abogado ng OSG ay may hawak na 1,500 cases. Pwede. Ang mga ito, ang pinakamalaki ay civil cases, 22%, followed by marriage-related cases, 17%, while criminal cases and other matters each made up roughly 17%. Nakakuha siya sabi siya ng ilang solusyon, pero hindi yung pagdadagdag ng tao. Ang sabi niya rito, meron kasing mga patakaran na ang OSG, ang gobyerno, nag-automatic appeal eh. Kapag ka ang isang kaso ay, halimbawa, tungkol sa isang pulis, PNP, drug case, natalo yung PNP. Dahil ang kliyente ng OSG, ang PNP, ang gobyerno, umaapila sila automatic. Halimbawa sa annulment na aprobahan ng RTC, ang annulment, ang ginagawa ng OSG, automatic nag-a-appeal sa Court of Appeals, minsan dumarating pa ng Supreme Court, dahil yun ang trabaho nila, kliyente, papangalagaan nila yung pamilya. Ang kanyang sabi dito, bibigyan daw niya ng parang simpleng solusyon. Simpleng solusyon. Ano 'yon? Yung may hawak ng kaso na abogado, siya ang magsasabi kung ito ba ay kaapi-apila o hindi. Ang ibig sabihin, hindi automatic. Basta sabihin ng lawyer na, hindi, talaga talo tayo dito. Kahit i-apila natin yan, sayang na ang oras, parang ganun. Para daw mabawasan na yung mga 41,000 yung mga plus kaso. Para mabilis. Ano ba sa tingin nyo, Sen? As matagal na nag-practice ng batas, pwede ba yon na ang OSG ay hindi
nasa discretion ng lawyer kung i-aapila ang isang kasong natalo. Doon sa nullity of marriage, basta kasong pang may asawa, Opo. ako tingin ko kaya naging automatic appeal. It's more on the case of public policy. Okay. Hindi dahil sa yun ay naging kagawian ng mga nakaraang uminanan niyang paraan ng mga dating mga solicitor generals. Kung hindi, it's more on public policy. Bakit ka mo? Opo. Ang kasal kasi, marriage, ay yan ng pamilya, di ba? Tama yan po, pinag-uumpisa ng pamilya. Oho. Kapag ka nasira ang pamilya, nasisira ang smallest unit of society. Yes. Oho. So, maski sa ating saligang batas, sinasabi, pangalagaan mo yung proteksyonan, opo. bigyan mo ng kaukulang proteksyon ang mga mag-asawa, ang pamilya. Ang pamilya, opo. Kasi yun ang underlying concept ng ng ating lipunan. Opo. Kaya palagay ko dahil sa ganun ay nakasulat sa saligang batas, kaya automatic talaga ang appeal. Hindi dahil may kapabayaan o kaya yun ang kagustuhan lang ng mga naunang mga solicitor generals. Hindi ako naniniwala doon. Oho. Mas naniniwala ko na ito ay polisiya talaga ng ating pamahalaan, panatilihin hanggat maaari ang kasagraduhan ng kasal. Ayun pala. Oh. Hindi lamang sa atin, lalo na sa paniwala natin. Opo, opo. Sa Biblia nga, kahit anong mangyari, di ba? Yes po. Till death do us part. Tanging kamatayan lamang. Oo. Kaya maski sa ating pamahalaan, ganun ang tuntunin. Oho. Ngayon, doon naman sa ibang sinasabi niya, dahil sa PNP, Halimbawa, BIR daw. o BIR, maring yung pag-i-issue ng LOA halimbawa, yan. yung letter of authority, may sablay. Apo. Pag nakita na kulang talaga yung, halimbawa, yung requirement ay hindi talaga Hindi ka nauubra. nasunod. Aha. Kahit anong gawin mong apila nga naman, Matalo rin. matatalo rin. Sayang ang oras. Maring yun, baka pumwede. Okay. Ngayon, doon sa PNP naman, nakahuli ka na. Yung mga bangkapulisan naman natin, di naman natin nilalahat din, ano? Opo. Nelson. Opo. Wala namang search warrant, bigla na lang pinasok yung yung lugar o establishment. Aha. Tapos nakakuha ng marijuana, nakakuha ng baril o kung ano mang pinagbabawal na. Kapag ka wala kang search warrant, nakakuha ka ng ginamit mong ebidensya. Talagang matatalo ka, hindi mo pwedeng i-present yun. So, ngayon, may lapse talaga. Aha. Ikaw na ang pinakamagaling na abogado, pero hindi mo ipapanalo yon sapagkat yung ginawa mo mali. Mali talaga. So sinasabi niya na kapag nakita talaga, ang kaso lang ganito Oo. Baka naman, paano naman kung pinamahala mo na doon sa mga abogado mo, tinamad naman yon pero may makikita ka naman paraan. Maring hindi nga siya nakakuha ng search warrant. Opo. Kaya lang pinapasok naman siya. Pumayag yung may-ari. Angulo. Halika lang dyan, magkape tayo. Ba't meron kang granada dyan? Wala nga ako, sir. So, pinayagan mo ako, nakita ko pulis ako di ba? Caught in the act. Ngayon, sasabihin ng abogado, hindi, wala ko siyang talaga. Dahil binigay mo ang karapatan sa kanya na siya nang magdesisyon. Oo. Kasi sa panig naman ng Assistant Solicitor General, ang tawag sa kanila, ASG lahat yan Assistant Solicitor General. Meron lang pala. silang isang chief, yun ang Solicitor General. Yes po. Lahat kayong mga disipulo niya, ASG kayo lahat. Assistant lahat pala yun. So, 300 sila siguro. Kasi 4,500. 4,500. Divide by 300. Tig-isang Kaya Tig 1,500. 1,000 daw po sila. Sabi nung, okay ito Oho. Meron na akong karapatan ngayon magdesisyon. May discretion, no? Oo. Talagang nakasalalay sa akin. Walang appeal. Baka naman tama rin naman ito. Para, Tsaka baka mauwi siya dun sa tinatawag na grave abuse of discretion. pwede rin yun. Sana hindi naman ganun kabilis. Siguro grupo-grupo lang. Halimbawa, mag-meeting tayo. Ano itong palagay mo? Oo. So, hindi lang ikaw. Hindi lang isa. May kanya-kanyang grupo. Boss, ikaw. Tatlo rito, sablay talaga. Yun. Ano tayo? Grupo, isang pool siguro. Debate muna. Nanalo talaga.
o sige, tatlo, alisin. Mga ganun ang gusto ko. Wag naman yung derecha Siya lang, siya lang mismo. Siya lang mismo. Oo. Pero dun sa kaso ng annulment, Sa annulment, hindi ako papayag na... Kailangan talagang ilaban Kailangan na- automatic appeal. dahil yun ang nasa saligang batas. Yun ang nasa saligang batas, so yun ang public policy. Ayun. Okay? Mare,